Sino yan? May tao ba dyan? Lalapit ako. Wala namang tao Namamalikmata lang siguro ako. Pero parang may nakita talaga akong naglalakad kanina. Kung ano-anong nakikita ko Di pa naman ako lasing. Nakailang tagay pa lang ako. Anong... Isang makapanindig balahibong araw po sa inyo, Dark Shadow. Ako nga po pala si Alvin. Isa sa tahimik at masugid ninyong tagasbaybay sa inyong channel na Dark Shadows 101. Natutuwa po ako habang nakikinig ako sa mga istorya ninyo, lalo na kapag nagpapahinga ako galing sa trabaho. Kaya naman po, nainganyo akong sumulat at ipadala ang aking kwento at karanasan na nangyari noong minsang nagbakasyon ako sa isang lugar sa aming probinsya. Hindi ko na po babanggitin kung anong pangalan ng lugar para po sa kapakanan ng mga tao, lalo na po sa mga turista sa aming lugar. Hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang mga pangyayari sa pamamagitan po ng pagsasadula na alam kong gagampanan po ng inyong mga mahusay at magagaling na drama talent. Lalo na po sina Mamalin Pisico na alam kong galing pa po sa Bomboradyo, saka si Bunny Boy Aborde, tsaka po si Jobin Nacotina, tsaka yung po mga bago nyo yung drama talent sina Sherilyn Marco po tsaka si Jonathan Lanila. Sige po, sisimulan ko na ang aking kwento. Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? Sandra. Anong nangyari, Alvin? Sagutin mo ko. Bakit ka ba natutulala? Hindi mo ba nakita yung nakita ko? Wala akong nakita. Bakit? Ano pa yun? Isang nakatatakot na itsurang nilalang dyan sa likod ng isang puno. Ano? Diyos ko naman, Alvin. Hayaan ka na naman sa pagiging weirdo mo. Pwede ba? Bumalik ka na sa tent. Naghihintay doon sina Megan at Luke. Kanina ka pa nila inaantay. Totoo ang sinasabi ko, Sandra. Hindi ako maaaring magkamali. May nilalang na nagmamasid sa atin. Hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan, Dark Shadow. Lalo na sa mga kwentong aswang. May pagkawerdo ako minsan dahil sadyang ipinanganak yata ako na nag-iisip ng mga bagay-bagay sa paligid. Pero hindi sumagi sa isip ko na paniwalaan ang aswang. Natotoo ang aswang. Kahit nga sa kadiliman ng gabi, nagagawa ko pang maglakad mag-isa sa isang madilim na kalsada. Iskinita man o daanan. Hindi o sa pagmamayabang pero hindi ako dinadapuan ng takot sa mga paniniwala tungkol sa mga kakaibang nilalang na nabubuhay daw dito sa mundo na hindi namin nakikita. Oh, andyan na pala sila. Magaling, Alvin. Kanina ka pa namin hinihintay dito Maubos yung isang jumbo rito. Tsaka para-paraan ka talaga, no? Si Sandra pa talagang gusto mo sumundo sa'yo. Loko, idinamay mo pa ako sa diskarte mo dyan kay Sandra. Uy, nakalimutan mo na yata. May mega na ako. Di ba, mahal? Kaya ikaw, diskarter mo na itong si Sandra. Wala talo man kunyari ka pa Loko, ikaw talaga. Kaibigan natin to si Sandra. Baka mamaya niyan maniwala ito. Sagutin ako bigla kahit hindi ko naman nililigawan. Akala mo naman. Hoy! Ano ba kayo? Nandito tayo para sumaya. Hindi para maglandian. Oh, tagay mo na to, Alvin Last shot na to. Ba? Seryoso? Ilang tagay pa itong laman ng bote? Grabe na kayo sa akin
Sige na, lugi kami sa'yo eh. Ang tagal-tagal mong umihi. Ano bang ginagawa mo dun sa dilim? Mamanyakol ka ba? Gagi, ikaw talaga, kababae mong tao. Hay nako, naabutan ko yan na inaatake na naman ng kawirduhan. Nagulat nga ako eh. Kung hindi ko pa narinig ang pagsigaw nito, hindi ko pa makikita. Ang dilim-dilim pa naman ang pinuntahan niyan. Buti na lang dala ko yung flashlight. Totoo ang sinasabi ko, Sandra. Hindi ako maaaring magkamali. Talagang nakita ko yun. Ayos ka lang ba? Mukhang mas lasing ka pa ata sa amin tuloy. Samantalang kami, halos kami na yung nakaubos sa isang bote ng jumbo. Tsaka, di ba? Hindi ka naman naniniwala sa mga ganyang kwento. Baala kayo kung ayaw niyo maniwala. Basta ako, paniniwalaan ko ang nakita ko. Camping namin magkakabarkada nung Dark Shadow. Unang gabi pa lang namin, nakaramdam kaagad ako ng hindi maganda sa paligid sa lugar na yun. Dahil sa aking nakita. Hindi nga ako mapakali eh. Para bang palagi may nagmamasid sa amin. Gayunpaman, nawala yun sa aking isipan. Nang magsimula ng tumama ang espiritu ng alak sa aking katawan. Lumalim pa ang gabi. Patuloy pa ang kasiyahan namin magkakaibigan. Tuloy na nga naming nasakop ng ingay ang katahimikan sa camping site na yun dahil sa kalasingan. Naging mapusok ang bawat isa hanggang sa naramdaman ko gusto ko nang halikan ang labi ni Sandra. Maganda kasi sa Sandra, Dark Shadow. Gusto ko siya. Bago pa man kami maging malapit na magkaibigan, kahit nung high school pa lamang kami. Tingalang Dark Shadow, nauunahan ako ng pagkatorpe ko at kawalan rin ng tiwala sa aking sarili. Pakiramdam ko kasi, hindi ako yung tipo ng lalaking gugustuhin niya. Pero nga ng mga sandaling yun, dahil sa kalasingan ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob para gawin ang isang bagay na dapat matagal ko nang ginawa. I love you, Sandra. Alvin. Sandra, gusto kita. Matagal na. Alvin, sandali. Bakit? Hindi mo ba ako gusto? Ayaw mo ba sa akin? Alvin, hindi tama ang ginagawa natin. Ano hindi tama? Mahal kita, Sandra. Inaamin ko gusto kita. Matagal na. Lasing ka lang. Sandra. Matulog ka na. Matutulog na rin ako. Hindi na nga lang ako kumibo ng mga sandaling yung Dark Shadow. Pinagmasdan ko na lamang ito habang papasok sa kanyang sariling tent. Naiwan ako na tila nawala sa kalasingan. Napatingin na lamang ako kina Luke at Megan nang parehong lango na rin dahil sa alak. Na noong mga oras na yon ay naghahalikan na. Naliliwanagan kasi sila mula sa malapit na tumpok na siga sa inimbak namin na kahoy nang makarating kami sa lugar. Akmang titindig sana ako para pumunta sa tent ko nang mapadako ako ng tingin sa bahagi ng madamong lugar. Isang nilalang ang nakita kong nakatayo sa likod nito at nakatingin sa akin. Nagtama ang aming mga mata. Ikinurap ko at ginusot ang talukap ng mata ko para siguraduhin totoo ba ang nakikita ko. Pero nang imulat ko ang aking mga mata, nawala ang figura nito. Muli kong binalingan ng tingin ang dalawa, sina Megan at Luke. Patuloy pa rin sa paghahalikan. Nakakainggit nga eh. Parang gusto ko nalang sabihin sa sarili ko ng mga oras na yon, sana all. Ipinihit ko ang tingin ko sa tent ni Sandra para siguraduhin maayos ang sitwasyon niya bago ako pumunta sa sarili kong tent. Naisip ko na lang, guni-guni ko na lang yung nakita ko dahil medyo madilim din naman talaga. Hindi ko na inistorbo pa sina Luke at Megan kasi nga sarap na sarap sila sa kanilang ginagawa. Tumindig na lamang ako para pumunta sa tent ko nang
biglang umihip ang isang napakalakas na hangin ng mga oras na yun. Ang lakas ng hangin. Para akong ililipad. Ano yun? Oh, si Sandra! Sandra! Nakita kong inilipad ng malakas na hangin ang tent ni Sandra. Kaya ito napasigaw. Nag-alala ako, kaya mabilis kong tinakbo ito. Pero masyadong malakas ang hangin, kaya nahirapan akong makalapit sa tent ni Sandra, na ngayon ay gumugulong na papalapit sa siga. Tulungan niyo ako! Alvin, tulong! Alvin! Oo, Sandra! Tutulungan kita! Kailangan mabot ko ang tali ng tent ni Sandra bago pa siya makarating sa apoy. Siya kung masusunog siya dahil sa kalampagan ng mga kahoy. Tulungan niyo ako! Ang hindi ko talaga mawari ng Dark Shadow, parang sinasadya ng malakas na hangin yung kanyang tent. Hindi ko alam kung anong klaseng hangin ang dumapo sa amin ng mga sandaling yun. May kung anong napakalakas na pwersa na sanhi ng maladinlob yung hangin. Tila malaipo-ipo ang lakas nito. Ilang minuto rin itong namayani sa amin na halos ikapahamon ni Sandra. Pero ang malaking ipinagtataka ko, wala man lang mga hayop na panggabi sa kabila ng malakas na hangin ang naapektuhan. Maliban sa mga aso na umaatungal sa di kalayuan, tila kakampi nila ang pinanggalingan ng napakalakas na hangin. Wala rin sinyalis na uulan ng mga panahon na yun. Samantala, nahimasmasan ako matapos mangyari na wala ng kalasingan ko. Maagap kong inalalayan si Sandra na muntik nang matupok sa siga. Oh, kapi ka muna. Nang mabos-bosan ng tama ng alak. Salamat, Alvin. Siya nga pala, may balita ba tungkol sa panahon? Ang alam ko, mainit ngayong araw. Yun yung balita sa radyo kanina. Bakit kaya ang lakas ng hangin kanina? Ewan ko nga rin. Baka dala lang yun ng biglang pagbabago ng panahon. Natural lang yun dito sa probinsya. Sina Megan at Luke nga pala. Baka inaayos na yung tent nila. Inilipad din kasi ng hangin eh. Napadbad kasi dun sa madamong bahagi. Hindi pa yata nila nahanap. Hindi pa sila nakakabalik. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Lango kasi ang dalawang yun. Sobrang nalasing kasi. Baka kung saan-saan na hinanap. Hoy, ano ka ba? Tulungan na natin. Kawawa naman sila. Oo nga pala. Sige. Hinanap nga namin sina Megan at Luke sa masukal na bahagi kung saan napadpad ang kanilang tent. Medyo mahirap ang sitwasyon dahil bukod sa tama pa ng alak ang nararamdaman ko, masukal pa rin sa lugar na yun. Tinawag pa namin ang dalawa para alamin kung nasaan silang parte ng bahagi ng damuhan. Buti na lang, may konting liwanag nagmumula sa flashlight na dala namin para sa camping site namin. Kaya kahit papano, nakadaan kami sa madilim na bahagi. Hanggang sa wakas, may nakita akong isang figura na ang tingin ko'y ito yung tent ni Megan dahil sa kulay nito. Di pa ata nahanap ni Megan ang kanyang tent. Dalhin na natin pabalik sa site. Saan kaya sila nagganap? Di pa naman ito di kalayuan sa site natin ha. Baka inuna nilang hanapin ang tent ni Luke. Baka nga. Teka, aabutin ko yung tent. Ilawan mo ko ng flashlight. Nasa taas siya, sa isang mataas at madamo. Dito yata sumabit ng liparin ng hangin kanina. Flashlight! Oo na, sige, ayan oh. Oh, Sige. Oops! Ayan, malapit na. mukhang hindi mo kakayaning mag-isa yan. Nakaipit yata sa kabila. Ganun ba?
Alvin, sandali. Bakit? Tingnan mo. Isang putol na braso. Nasa paanan mo, Alvin. Ha? Napaatras kami sa nakita namin, Dark Shadow. Mabilis kong isinara ang switch ng flashlight na hawak ni Sandra at namayani ang kadiliman sa paligid. Sinadya kong patayin yon para hindi makita ni Sandra ang putol na braso na aming nakita. Si Sandra ay umiyak na lamang habang nagsisisigaw. Ako naman, ikinalma ko lang ang sarili ko. Sa paraang yun, niyakap ko si Sandra para matugunan ang kanyang sobrang pagkatakot. Ilang minuto kaming nasa ganung sitwasyon habang nagpapahupa. Ginusto ko naman yung nangyari dahil kahit sa paanong paraan nayakap ko siya. Maya-maya, nang mahimasmasan ng konti si Sandra, muli kong binuksan ang flashlight. Pinatamaan ng bahagi kung saan namin nakita ang putol na braso. Dahan-dahan akong kumala sa pagkakayakap kay Sandra at unti-unting lumapit sa kinalalagyan ng putol na braso. Pinagmasdan ko ito upang siguraduhin kung totoo nga ba ang nakita ko ng mga sandaling yun. Ang tanging naitanong ko na lamang sa aking sarili, kaninong braso iyon? Alvin, nasa na ba sina Megan at Luke? Hanapin na natin sila at umalis na tayo rito. Natatakot na ako. Sandali. Bakit, Alvin? Kay Luke ang brasong ito ha. Ano? Yung tattoo sa ilalim ng galang-galangan. Yung tattoo ni Luke, Sandra. Diyos ko! Luke! Alvin, si Megan! Nasaan na ba si Megan? Hanapin na natin siya. Umalis na tayo sa lugar na ito! Anong klaseng nilalang ang may gawa nito? Anong klaseng nilalang? Nangilabot ako sa aking nakita, Dark Shadow. Hindi ko akalain na ang putol ng braso ay sa kaibigan naming si Luke. Kilalang kilala kasi namin ang tattoo nito sa bahagi ng galang-galangan. Kitang-kita ko pa ang sariwang dugo sa tabi ng putol ng braso at bakas pa ng kung anong kagat na naiwan sa putol na braso. Ng mga oras na yung Dark Shadow, wala na rin sa ideya ko kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi ko makumbinsi ang sarili ko sa nangyayari. Takot na ako sa pag-aalala dahil sa mga pangyayaring yun. Yun na lamang ang naghahari sa akin. Iniisip ko na lang kung paano kami makaliligtas ni Sandra sa malagim na pangyayaring yun. Samantala, bumalik na kami sa site. Tinawag namin ng tinawag si Megan. Mag-aalauna na ng madaling araw ng mga sandaling yun, pero wala pa rin lumalabas na Megan. Megan! Megan! Megan naman, please! Sumagot ka naman! Nasaan ka na ba? Sandra, mukhang kailangan na nating umalis. Hindi natin alam kung ano na ang nangyari kay Megan. Baka kung tayo na ang isunod na kung sino mang nilalang na narito sa gubat na to. Alvin naman, kaibigan natin si Megan. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Kailangan natin siyang hintayin na bumalik. Inaalala ko lang ang kalagayan natin. Ikaw. Wala akong pakialam, Alvin. Sabay-sabay tayong pumunta sa lugar na ito. Sabay-sabay din tayong aalis. Sandra. Kailangan kong hanapin si Megan. Alvin, hanapin na ulit natin si Megan. Kailangan niya ng tulong. Pero delikado. Kapag pumasok tayo sa masukal, Sandra. Hindi ako natatakot, Alvin. Pero Sandra! Sandra! Saan ka pupunta? Sandra! Wala na akong nagawa sa gustong mangyari ni Sandra, Dark Shadow. Dahil nararamdaman ko sa kanya, kaya marahil nagiging selfish ako. Gusto ko kasing mabuhay pa nakasama siya. At ayoko mapahamak sino man sa aming dalawa. Kaya pinanindigan ko na
na kung ano man ang mangyari, handa akong protektahan ang mahal ko. Ipaglalaban ko siya sa sino mang nilalang ng gubat na yun. Megan! Nasaan na kaya ang babaeng yun? Sana naman walang nangyaring masama sa kanya. Hindi mo siya mahahanap. Kung buong oras mo, tatayo ka na lamang dyan. Bakit mo pa ako sinundan? Akala ko ba ayaw mo akong tulungan? Magagawa ko ba yun? Ngayon pa. Nasabi ko na sa'yong gusto kita. Hindi ito ang panahon para makipaglandian, Alvin. Hindi ito landi. Sinasabi ko lang kung anong nararamdaman ko. Pwede ba, Alvin? Naririyan naman ang malakas na hangin at ang alulong ng aso. Diyos ko! Sinyalis ito ng nilalang na may kagagawa nito kay Luke. Posible, Alvin. Alvin! Boses yun ni Megan! Oo, Sandra. Si Megan nga. Buhay siya! Buhay siya, Alvin! Oo, buhay ang kaibigan natin. Mabilis naming pinuntahan ang pinanggalingan ng boses. Nang tumigil ang napakalakas na hangin, mula doon, nakita namin si Megan na duguan ang damit na tila wala sa sarili habang umiiyak. Mabilis itong nilapitan ni Sandra at niyakap. Si Megan kasi ang best friend ni Sandra at halos magkapatid na ang turingan nito. Ako naman, nagmasid lang ako sa paligid habang patuloy na pinakakalma ni Sandra ang kaibigan. Ilang sandali pa muling umalulong ang aso at muling umihip ang malakas na hangin. Sa kasagsagan ng malakas na hangin, napatutok ang flashlight niya sa isang mayabong na puno. Dito niya nakita ang isang ulo ng isang nilalang na nakausli. Nagliliwanag ang mga mata nitong namumula ng tamaan ng flashlight. Kitang-kita ko ang naiibang itsura nito na parang isang mabangis na hayop. Nakalabas ang pangil nito at mahaba ang tenga. Wala itong buhok at kulubot ang muka. Mabilis nitong ikinubli ang kanyang ulo sa likod ng puno kung saan siya tila napadapo. Akma ko sanang lalapitan iyon para siguraduhin ang aking nakita. Pero bigla kong tinapik ni Sandra. Hudyat para ipaalam na hinihingi nito ang tulong upang alalayan si Megan. Sa kotse na tayo dediretso. May aswang sa lugar na to. Ano bang sinasabi mo, Megan? May nilalang dito na kumakain ng tao. Ano? Totoo ang sinasabi ni Alvin kanina. Habang nagiinuman tayo, hindi ka nagkakamali, Alvin. Totoo nga ang nakita mo. Halika na. Kailangan na nating umalis dito. Si Luke! Kinain niya! Kinain niya si Luke! Kinain ng hayop na yun si Luke! Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano niya sagpangin na parang hayop ang katawan ni Luke! Megan! Pagbabayaran niya ang kinuha niya! Kakatayin ko siya! Katulad ng kinuha niya kay Luke! Magbabayad siya! Naramdaman ko ang galit ni Megan ng mga sandaling yun, Dark Shadow. Para siyang isang leon na handang pumatay ng isang tigre. Maipaghiganti lamang ang nangyari kay Luke. Siya kasi ang nakakita ng lahat kung paano kinatay na parang hayop ang kaibigan naming si Luke. Hindi rin lingid sa kaalaman ni Sandra ang relasyon ng dalawa. Kaya alam namin ang sakit na nararamdaman nito. Nagmandali na kaming naglakad at dumiretso na sa sasakyan namin para makauwi na. Ngunit habang tinutunto namin ang daan patungo roon, tila may isang napakalaking nilalang na tila sumusunod sa amin sa likuran. Bahagya kaming napatigil sa aming paghakbang para alamin kung ano ang nasa aming likuran. Talasan niyo ang inyong mga mata. Magmadali tayo sa ating paglalakad. Alvin, malapit nang malaubat ang flashlight ko. Unti-unti nang humihina ang liwanag. Iwanan niyo na ako, Sandra, Alvin. Ako nang bahala sa nilalang na to. Hindi, Megan. Kailangan ka naming maisama sa pag-uwi. Oo nga, Megan.
Hindi ako papayag na umuwi kami na hindi ka kasama. Kung ganun, bilisan na natin bago pa tayo malapan ng aswang na yan. Nagbago agad ang isip ni Megan. Kaya naman ay mabilis kaming naglakad paalis ng bahaging yun ng daan. At sa wakas nga, nakarating na kami sa aming sasakyan. Pinailawan namin ang paligid sa pamagitan ng ilaw ng kotse para kung sakali mang may panganib sa paligid, makita namin kaagad. Nakita kong tila may kinukuha si Megan sa loob ng kotse nito at muling lumabas. Megan, may baril ka? Reserve ko to. Matagal na tong nakatago dito sa kotse ko. At sa wakas, magagamit ko na rin ngayon. Lisensyado ba yan? Wala ka bang tiwala sa akin, Alvin? May lisensya to, syempre. Ikaw ang bahala. Antayin niyo ako dito. Babalik ako. Teka, saan ka pupunta? Babalik ako sa gubat para patay ng aswang na yun. Megan, ano ka ba? Narinig mo bang sinasabi mo? Delikadong gagawin mo. Kung ayaw niyo akong hintayin, mauna na kayo. Pero Megan, hindi pwede. Kaibigan ka namin kaya nag-aalala kami sa'yo. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin. Basta ako, kailangan kong mapatay ang aswang na yun. Kailangan kong ipaghiganti si Luke. Sige. Kung yan ang gusto mo, sasamahan ka namin. Tutulungan ka namin. Pero kailangan nating magplano. Habang nag-uusap kami, may isang tao na di inaasahang lumapit sa amin. Isang matandang lalaki na tila nasa edad 70 ng itsura. Nagtaka nga kami dahil bigla na lamang itong sumulpot. Wala naman kaming nakitang bahay na malapit sa lugar na yun. Pero dahil siya to, iniisip ko na lang na mga sandaling yun, baka taga roon ito at baka isang ermitanyo lang ito doon sa lugar na yun. Mukha naman itong mabait habang nakikipag-usap sa amin. Anong ginagawa niyo sa lugar na ito? Sa 10 oras ng gabi, mga ineng, iho, hindi ba kayo natatakot sa lugar na ito? Hindi niyo ba alam na pugad ng mga masasamang nilalang ang lugar na ito? Kung ganun, alam niyo po ang tungkol sa nilalang sa lugar na ito? Oo. May nabiktima ba sa inyo? Meron ho. Kaibigan namin. Kilala niyo ho ba kung sino ang aswang dito sa lugar niyo? Kilalang kilala, iha. Kung ganun, ituro niyo sa amin kung nasaan siya. Pwede. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Samahan niyo ko pa uwi sa aking bahay. Doon ko sasabihin. Narinig ko na ang mga kwentong wag na wag raw babanggitin sa usapan ang tungkol sa aswang kung malapit ka raw sa tinitirhan nito. Dahil malakas raw ang pandinig ng mga ito, lalo na kapag sila ang pinag-uusapan. Kaya hindi na kami nakatanggi sa nais ng matanda dahil sa paniniwala kong ito. Sumunod kami sa kanya. Dahan-dahan kami naglakad sa direksyon kung saan nanggaling kami kanina. Sa pagsunod namin sa kanya, hindi namin maiwasang magtanong dahil sa direksyon tinutungo namin. Lo, dito po kami galing kanina. Malapit lang ba dito ang bahay niyo? Oo. Hindi ho ba kayo natatakot sa lugar na ito? Gayong alam niyo na delikado rito. Bakit naman ako matatakot? Sa tingin mo, ano ang pwede kong katakutan? Napatingin sa akin si Sandra at Megan. Para bang sinasabi nila na kagaya ko, werdo din ang matanda. Kaya kunot noon na lamang akong tumingin sa dalawa. Alam kasi nila na ganun din ako sumagot sa kanila kapag ganun din ang tanong nila sa akin. Alam kong nakita nila ang mukha ko dahil sa flashlight na dala ko
na lumiliwanag sa mukha ko. Habang sinusundan namin ang matanda, tila tahimik ang paligid. Nakabibingi sa sobrang katahimikan. Tila biglang naging mapayapa ang paligid na hindi ko mawari kung ano ang susunod na mangyayari. Dahan-dahan kaming sinundan ang daan ng matanda. Hindi na namin naitanong kung bakit nasa labas pa siya ng ganong oras ng gabi. Sa halip, inayaan namin itong maglakad habang kami naman tahimik na sumusunod sa matanda. Patuloy kami sa pagmamasid sa paligid. Maya-maya pa'y lumiko kami ng daan kung saan direksyon yun nung humiwalay kami sa lugar kung nasan ang site namin kanina. Ilang minuto pa ang nilakad namin bago namin marating ang bahay ng matanda. At sa wakas nga, nakarating na kami sa bahay nito. Maliit na kubo ito na gawa sa nipa at kahoy na tila ba lumang-luma na. Medyo sira-sira na rin ang loob, tsaka sobrang kalumaan na rin ang bahay. Lo, sigurado ho ba kayo na dito kayo nakatira? Mukhang hindi naman to bahay ng tao eh. Megan, ano ka ba? Mag-isa lang ho ba kayo rito? Meron akong kasama. Ha? Nasaan ho siya? Baka namasyal lang sa labas. Namasyal? Sa ganitong oras? Pinaglololo ko yata tayo nitong matandang to eh. Bakit ho walang ilaw dito sa loob ng bahay niyo? Wala kayo kahit gasera. Gamitin na lang natin ang liwanag ng flashlight nyo. Tingnan niyo ang bubungan ng bahay. Punong-puno ng mga sapot ng mga kakamba. Baka ho malubat ang flashlight ko. Mahina po yung liwanag ng flashlight ni Sandra. Pwede nyo na hubang sabihin sa amin kung sino ang aswang sa lugar na to? At nang makagawa na ho kami ng paraan. Masyado kang nagmamadali, iha. Dahil kailangan na ho naming mapaslang ang pumatay sa kaibigan namin. Walang katumbas ang ginawa niya sa kaibigan namin. Hindi na siya dapat sikatan pa ng araw. May naliligaw na mga bisita ka pala, Simeon. Oo, Corazon. Sila'y mga kaibigan, mga iha, iho. Siya ang asawa ko, si Corazon. Siya ang kasama ko dito sa bahay. Mawalang galang na ho. Pero hindi ho kami naliligaw. Gusto lang ho naming malaman kung sino ang aswang sa lugar na to. Isa ho kasi sa mga kasama namin, pinatay niya. Oy, nakakalungkot naman. Kawawa ang mga batang ito, Simeon. Nagulat kami sa naging sagot ng matandang babae na bigla na lang pumasok sa pintuan ng bahay. Nakangiti pa ang matandang babae habang binabanggit ang salitang yun. Kinilabutan ako sa paraan nito na pagngiti habang pinagmamasdan kaming magkakaibigan. Lalo ring nagpatingkad sa kakaibang itsura nito ang liwanag na nagmumula sa flashlight namin. Bukod kasi sa mukha nito na kulubot na at namumuti nitong buhok na maiksi at kulot. Napansin ko ring kakaiba ang lente ng mga mata nito. Masyadong maitim na parang sa aso. Baka pwede nyo na pong sabihin sa amin kung sino ang aswang sa lugar na to. Lola? Lolo? Sila po ba yung pagkain natin? Ha? Kayong mga aswang? Hindi! Mabilis na nagbago ang itsura ng matandang babae. Nagkaroon nito ng pangil na lalong kumulubot pa ang mukha nito. Humaba rin ang tenga kasabay ng paglaho ng mga buhok nito. Biglang naging mapupula ang mga mata nito na tinubuan ng malalaking pakpak. Humaba ang mga kuko nito at tumangkad rin ito na halos maabot na ang bubong ng bahay. Ngayon nga, nakumpirma namin na ito ang nilalang na hinahanap namin, ang aswang.
Napaatras kami mula sa kinatatayuan namin dahil sa aming nasaksihan. Mabilis na inilabas ni Megan ang dalang baril. Mabilis na pinaputukan ng aswang. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran. Tinamaan mo siya, Megan. Parang namimilipit siya sa sakit. Alvin, yung bata! Papalapit sa atin! Nagbago na rin ang anyo ng bata habang papalapit sa kinalalagyan natin. Kayo ang pagkain namin! Kailangan nating makalabas na bahay na to! Pero paano? Nakaharang ang matandang lalaki sa pintuan! Magbabayaran niya ang ginawa niya sa paka! Sisirain ko ang dingding na gawa sa nipa. Megan, bantayan mo kami. Habang binubutas sa amin ang dingding para may madaanan tayo palabas. Barilin mo kapag nagtagal lumapit ang aswang! Sige! Sinira ko ang dingding na gawa sa nipa para gumawa ng butas para makadaan kami at makalabas sa bahay na yun. Hindi ko alam kung bakit mabilis kong nagawa iyon. Kaya agad kami nakatakas. Tumakbo kami palayo sa lugar na yun. Walang lingon-likod, binagtas namin ang masukal na bahaging yun ng kagubatan na tila hindi namin nararamdaman ang hirap na dala ng sobrang takot at kaba. Saglit kaming napatigil para pag-usapan kung anong pwedeng gawin upang makabalik kami sa aming sasakyan. Nasaan na ba tayo? Megan, natatandaan mo ba kung saan tayo dumaan kanina? Hindi ko alam. Wala akong natatandaan. Ako din eh. Kailangan natin makabalik sa kotse natin. Huwag na nating antayin na pati tayo malapa pa ng aswang na yun. May natatandaan akong paniniwala tungkol sa sinasabi mo, Alvin. Ano yun? Kailangan nating baliktarin ang mga damit natin para makuha natin ang daan pabalik sa pinagbulan natin. Kung ituturo lang nito sa atin kung saan tayo idadaan ng matanda kanina, huwag na lang natin gawin. Sigurado akong nakaabang sila doon. Dahil baka yun lang ang tanging daan pabalik sa mga sasakyan natin. Wala na tayong ibang paraan, Sandra. Nasa gitna tayo ngayon ng kagubatan at hindi natin alam kung saang parte na tayo naroroon. Tiyak na lalo tayong maliligaw kung susuungin natin ang matataas na talahib. Tama si Megan, Sandra. Kailangan natin subukan. Dahil kung hindi, mamamatay tayo dito nang walang kalaban-laban. Pero Alvin... Huwag kang mag-alala, Sandra. Hindi kita pababayaan. Sa di inaasahang pagkakataon, nayakap kong muli si Sandra. Dama ko ang takot na bumabalot sa pagkatao nito ng mga sandaling yun. Kaya naman, sigurado ako sa aking sarili na kahit anong mangyari, hindi ko ito pababayaan. Pakiramdam ko, Dark Shadow, ako ang kanyang tagapagligtas ng mga oras na yun. Hindi na kami nag-aksaya pa ng pagkakataon. Ginawa na nga namin ang sinabi ni Megan. Sandali kaming huminga para pagdesisyonan kung saan ang unang hakbang. Bigla na namang umihip ang malakas na hangin mula sa isang bahagi ng gubat. Kaya tumaliwas kami ng daan kung saan palayo sa pinagbumbulan nito. Alam kasi namin na sinyalis ito na paparating na ang mga nilalang. Huwag na huwag tayong hihinto sa pagtakbo. Alvin, sandali! Bakit, Megan? Dito tayo sa bahaging to. May nakahawing mga damo dito. Baka daan to palabas sa masukal na bahaging ito. Sige, susundan ka namin. Sandra! Rico! Sandra, halika. Aalalayan kita. Masakit. Hindi ko kayang tumayo. Bakit? Anong nangyari sa paa mo? May matalim akong naapakan. Ano? Masakit. Patingin nga. Teka, iilawan ko ng flashlight. Alvin, hindi ko kayang maglakad. Ang sakit. Teka, napakan mo ang isang puno na may matalim. Tumusok ito sa paa mo. Ano? Ang sakit. Tiyak kong hindi mo kakayanin maglakad. Halika, sumakay ka sa likod ko. Bubuhatin na lang kita. Ano? Baka hindi mo ko kayanin. Mapapagod ka lang. Huwag ka na magreklamo.
Hindi kita pwedeng iwanan dito. Hindi ako papayag na iwan ka. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Sandra. Pero Alvin, Bilisan niyo na! Maabutan na tayo ng mga aswang! Nararamdaman ko na ang hampas ng hangin sa mga puno na papalapit sa kinalalagyan natin! Sumakay ka na sa likod ko, Sandra! Bilisan mo na! Wala nang nagawa pa si Sandra. Pumayag na itong umangkas sa likod ko. Dala na rin siguro ng adrenaline rush ko. Kaya nakayanan ko itong buhatin sa ganong sitwasyon. Mabilis naming tinuntun ang daan na nakita ni Megan. Maya-maya pa'y nasa unahan na kami ng tila isang maladilubyong hangin na humahampas sa amin. Singlakas ito ng hangin sa hélice ng isang helicopter na parabang lumanding sa harapan namin. Dito ay tumumbad sa aming harapan ang isang malademonyong nilalang. Hindi kayo makalalabas ng buhay sa gubat na ito. Dito na kayo mamamatay! Sige! Subukan mong lumapit at tatagtarin kita ng bala sa baril ko! Sige! Iputok mo! Kayo ng mga kasama mo, ang masasamang nilalang na pumatay kay Luke! Pagbabayaran yung ginawa niyo sa kanya! Hetong bagay sa'yo! Megan! Hindi siya tinatalaban ng bala ng baril! Sinasanggaan niya lang ng kanyang pakpak! Megan! Umilag ka! Hahampasin ka ng kanyang malapad na bakbak! Hindi! Aabot niya ako ng kanyang pakpak! Matatamaan ako! Megan! Dahil sa takot, nawala na ang tapang ni Megan. Hindi na nito nagawa pang kalabitin ang gatilyo ng kanyang baril. Tumilapo na lamang si Megan dahil sa lakas ng pagkakahampas ng aswang sa pamamagitan ng mga pakpak nito. Sa sobrang pagkabigla, pareho kaming hindi makagalaw ni Sandra sa aming kinalalagyan. Muli kong binalingan ng tingin ng aswang na ngayon ay unti-unti nang umaabante patungo sa kinatatayuan namin. Ngayon, kami na ang kanyang punterya. Alvin, anong gagawin natin? Papalapit na siya sa atin! Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Masyado namang masarap ang hain namin ngayong gabi. Nakakatakama. Mabubusog na naman kami ng sobra. Hindi kami papayag na kainin ninyo! Naaamoy ko ang dugo mula sa sugat ng kasama mong babae. Sariwang-sariwa! Excuse me. Hindi ako papayag na saktan mo siya. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo siya makuha! Kung yan ang gusto mo, uunahin kita! Nagulat na lamang ako nang bigla nitong igalaw ang isang pakpak at ituwid patungo sa akin. Lumitaw ang matalim na bagay sa dulo nito na tila patusok na pumaroon sa akin. Naramdaman ko pa nang humapit sa aking braso ang talim nito nang umilag ako. Dahil doon, sabay kaming napatumba ni Sandra. Bumagsak ako sa damo na kinatatayuan ko. Habang iniinda kong sakit mula sa pagkakasaksak, ay nakita kong may tao na dahan-dahang lumalapit sa likuran ng aswang. Si Megan. Nakabangon na pala ito mula sa pagkakatapon at pagkakahampas sa kanya kanina. Nakaharap kasi dito ang liwanag na unti-unting humihina mula sa liwanag ng flashlight na nasa tabi ko. Nakita kong mabilis na tumalon si Megan sa likod ng aswang. Mabilis na hinampas ng isang kapirasong kahoy. Papatayin kita! Hindi ka nararapat sa mundong to! Isa kang demonyo! Megan! Mag-iingat ka! May umuusling patalim sa kanyang mga pakpak!
Anak! Mamamatay kang aswang ka! Megan! Tumutuwid ang kanyang mga pakpak! Lumayo ka sa kanya! Tutusukin ka niya ng kanyang patalim na nagmumula sa kanyang pakpak! Megan! Umilat ka! Hindi! Matutusok siya ng talim sa dulo ng pakpak! Megan! Kitang-kita namin ni Sandra kung paano tumarak ang talim na nakausli sa duluhang bahagi ng pakpak kay Megan. Iwinasiwas nito ang katawan ni Megan bago inihampas sa isang malaking puno. Mabilis naming nilapitan si Megan. Natagpuan namin siyang mulat ang mga mata at hinabol ang kanyang hininga nang maratnan namin sa paanan ng malaking puno. Butas ang dibdib nito dahil sa bakas ng talim. Lumuluwa rin ito ng dugo. Nakatihaya ito na hindi makapagsalita hanggang sa mawala na ito ng hininga. Ewan ko ba, Dark Shadow, ng mga sandaling yun, tila nagkaroon ako ng sariling damdamin para lumaban at ipagiganti ang mga kaibigan ko. Sobra akong naawa habang pinagmamasdan ko na unti-unting nawawala ang hininga ni Megan. Napaluhan na lamang ako at pilit na kinalma ang aking sarili. Nawala ang takot sa dibdib ko, napalitan ng galit at naging dahilan para isiping lumaban kaysa mamatay nang walang ginagawa. Katulad na lang ng nangyari kay Luke at kay Megan. Nagtago kami sa likod ng isang madamong bahagi habang naririnig ang paghikbi ni Sandra dahil sa nangyari kay Megan. Kailangan natin makatakas sa paningin ng mga aswang na to. Kumapit ka lang maigi sa likod ko. Tatakbo ako na mabilis. Pero Alvin, wala na tayong magagawa pa. Hindi na tayo makakatakas pa sa mga aswang na yan. Lakasan mo ang loob mo, Sandra. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Dito na tayo mamamatay, Alvin. Dito na tayo kakainin ng mga aswang. Bago mangyari yon, titiyakin kong hinding-hindi ka niya masasaktan. Alvin! Sa pagkakataong iyon, muli kong niyakap na mahigpit si Sandra. Pagkakataon ko na rin siguro yon para maipakita at maiparamdam sa kanya ang aking pagmamahal na matagal ko nang kinikimkim. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Nang makalingat na ang mga aswang, mabilis akong tumakbo habang angkas si Sandra sa aking likod. Hindi ko alam kung hanggang saan ang dulo ng tinutungo ko, pero ang mahalaga, makalayo kami sa aswang na humahabol sa amin. Hindi pa man kami nakalalayo, tila isang aso na ang humahabol sa amin. Napakaliksi nito na parang hayop sa mga tigang na lupa. Nang maliwanagan ko ito, napagtanto ko na ang bata ito na tinatawag ng matanda kanina ng kanyang apo. Marahil, humilom kaagad ang sugat nito nang matamaan ng bala mula sa baril ni Megan. Alvin! Nasa gilid natin ang sumusunod na batang aswang! Huwag mong pasinin, Sandra! Sa unahan ka lang tumingin! Alvin! Yung bahay ng mga aswang! Nakabalik tayo! Diretso na tayo sa dinaanan natin kanina, pabalik sa sasakyan! Salamat sa Diyos! Bigla kaming nabuhay ng loob nang makita namin ang pinanggalingan naming bahay, Dark Shadow. Nang maramdaman namin na nawala na yung sumusunod sa amin, saglit akong huminto ng takbo. Isinara ko ang liwanag ng flashlight para hindi kaagad kami mapansin. Gumubli kami sa isang mataas na damo upang ipahinga ang aming mga paa para muling magkaroon ng lakas sa pagtakbo. Ilang minuto kami sa ganung sitwasyon. Maya-maya, nang makabawi na ako ng lakas, muli kong inangkas si Sandra sa aking likod at mabilis na tumakbo. Lakas loob kong tinahak ang daan patungo sa harap mismo ng bahay ng mga aswang.
dahil ito lang ang malinis na daan na pwedeng madaanan. Hindi pa man kami nakalalayo, biglang may humampas sa amin ni Sandra. Dahilan para tumilapon kaming pareho. Tinamaan pala kami ng pakpak ng aswang na nakaambas sa amin mula sa pakpak ng matandang babaeng aswang. Ramdam ko ang lakas ng hangin nito na nanggagaling sa itaas na parang umuugong. Nakita ko na mabilis na bumalik ito sa anyong tao nang umapak sa lupa ang mga paa nito. Alam naming babalik kayo. Dahil ito lang ang tanging daan sa lugar na ito para makalabas kayo sa gubat. Bawat dumadaan dito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Parang awan nyo na. Hayaan nyo na ho kaming mabuhay. Nakain nyo na ang mga kaibigan namin. Hindi sapat ang dalawa. Kailangan namin ng marami. Ikaw, naamoy ko ang dugo mo. Sariwa. Mukhang masarap inumin ng iyong dugo. Huwag mo siyang sasaktan, matandang aswang! Ako ang harapin mo! Masyado kang agresibo, bata. Oo nga. Siya dapat ang unang kinakatay. Alvin! Mabilis na papalapit sa iyo ang batang aswang! Umiwas ka! Sige lang, batang aswang. Lumapit ka pa. Matitikman mo ang hampas ng malaking kapirasong kahoy na hawak ko. Ano ngayon? Subukan niyong lumapit. Babaliin ko ang mga pakpak niyo sa pamamagitan ng kahoy na hawak ko. Ewan ko lang kung makalipad pa kayo. Muling nagbago ang anyo ng dalawang matandang aswang. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mga mata na parehong nakabaling sa akin. Nakita kong lumapit sa tabi ng mga ito ang batang aswang. Nakabaon kaagad ito sa pagkakahandusay dahil sa malakas kong pagpalo. Tila naghahanda ito upang salakayin ako. Nang mga sandaling yun, tuluyan na akong nawala ng takot. Inihanda ko ng aking sarili na harapin ang mga ito. Handa na rin ako sa anumang mangyari sa akin. Tanging isang taimtim na panalangin na lamang ang nagawa ko. Sige! Lumapit kayo! Hindi ko kayo aatrasan! Ay, matapang ka lalaki! Nakakahanga ang iyong katapangan! Galing! Yun lang, hanggang dyan lang ang iyong tapang. Dahil dito na namin kayo pagsasaluhan! Yun ay kung makakain niyo ko! Mag-iingat ka, Alvin! Andiyan na ako! Etong bagay sa'yo! Alvin! Rico! Rico! Mukhang nabali yata ang braso ko sa pagkakampas ng pakpak ng aswang. Alvin, hindi! Duguan ka na! Magtago ka na, Sandra, habang nasa akin pang atasyon nila. Kailangan mabuhay ka. Sige na, hindi ako papayag na pati ikaw malapa ka ng mga aswang na yan. Hindi, Alvin. Hindi kaya ng konsensya ko na makita kang unti-unting nilalapan ng mga aswang na yan. Kung kinakailangang lumaban din ako, gagawin ko! Huwag matigas ang ulo mo, Sandra. Mahal kita at hindi ako papayag na papahama ka. Mahal din kita, Alvin. Oo, aaminin ko na. Gusto kita. Kaya ayokong makita kang patayin ng mga nilalang na yan. Sandra! Kaya kapag namatay ka, mas mabuting mamatay na rin ako. Wow! Oh, how sweet. Tama ang ginagawa nyo. Kinikilig ka ba? Magpaalam na kayo sa isa't isa. Natatakam na kaming kainin kayo. Huwag na kayong magpakilig. Oo, kinikilig kami. Pero mas natatakam kami. Sige, handa na kaming lapain ninyo. Kung yan ang ikakasaya ninyo, patayin niyo na kami!
Wow! Yan ang gusto ko. Mapagbigay. Apo ko, ikaw na bahala sa babaeng yan. Opo, Lolo! Andiyan na ako! Hindi! Isang maliwanag na bagay na nanggagaling sa kalangitan! Oh, papalapit sa kinalalagyan natin kurason! Takbo, Sandra! Alvin! Matatamaan tayo ng umaapoy na bato mula sa kalangitan! Eusebio, masusunog tayo! Wala na tayong oras para lumipad. Matatamaan tayo ng apoy mula sa kalangitan. Parang isang himala ang nangyari, Dark Shadow. Kitang-kita namin ni Sandra nang tupukin ng umaapoy na bato mula sa kalangitan ang dalawang aswang. Nasunog ang mga ito habang tinutupok ng mga bumagsak mula sa kalangitan. Marahil hindi kayo maniniwala sa aking kwento, Dark Shadow, o maging ang inyong mga tagapakinig. Pero totoo po ang naranasan namin ni Sandra at dalawa kami na magpapatotoo sa nakita namin. Samantala, ang batang aswang naman, hindi na namin alam kung saan napunta matapos kamuntikan ng sagpangin si Sandra. Tumalilis kasi ito nang makita bigla ang lumiliwanag na mula sa kalangitan na siyang ikinatakot nito. Kami naman ni Sandra, masaya na rin pero may konting lungkot. Dahan-dahan na kaming bumalik sa aming sasakyan matapos ang mga pangyayari. Magbubukang liwayway na ng mga sandaling yun. Sabay naming pinaandar ang sasakyan namin. Sabay na umalis sa lugar. Dala ang masalimuot at nakahihindik na alaala ng aming buhay. Habang nasa biyahe ako, Dark Shadow, pabalik ng syudad, narinig ko ang balita sa radyo tungkol sa isang phenomenal event sa kalawakan. Nagkaroon daw pala ng meteor shower kung saan kami nagcamping at saktong sa lugar na yon tumama. Para sa akin, Dark Shadow, malungkot man ang nangyari sa amin ng magkakaibigan. Kahit paano, naibsan naman ang lungkot na aming naramdaman dahil ang mga nangyaring yun ay naging daan para sa amin ni Sandra sa isa't isa. Sa tuwing naaalala namin ang pangyayaring yun, kami ay magkaagapay na maharap ngayon sa mga pagsubok ng buhay. Maraming salamat po, Dark Shadow, sa pagsasadula ng aking naiibang kwento. Magandang araw po. Sana po ang sulat kong ito ay maisadula rin ng inyong magagaling na drama talent. Aantayin ko po, Dark Shadow, ang pagsasadula nito. Ako pong muli si Alvin.